So yun, dito sa Saranay, may kinaliwaan po tayo galing din sa Petron. Dito po yung kanyang warehouse ng e-bikes. So puntahan po natin para makita natin yung mga iba't ibang klaseng e-bikes. Medyo rough road lang. Buti na lang bago ang gulong natin. Ayun yata. So yung iba kabisado na yung daan dito. Dito dumadaan sa salubong. Ayan. Ayan. Konti lang yung kalampag ng ating WSP simula po nung pinagtatali natin yung mga nasa loob. So ayan, shoutout sa nangunguha ng kainito. Ayan si boss. Ayan, dito pala. So yung pangalan ng kanyang warehouse, Prism. Prism. Ayan, so Prism. So pasok tayo. Ayan. Ayan, may 2 wheels, may 3 wheels, may 4 wheels. Ayan. So bisita natin ang kanyang e-bike. Ayan. Iba Avia. Ayan. Pakita po natin yan. Pakita rin natin yung ating WSP na bagong palit ng gulong. So 120, 130 yan po. Medyo tumayo po siya ng ganyan. Tindig. Okay. Yes! Ayan, dito po may mga 4 wheels, 2 wheels at 3 wheels. Makikita natin. So ayan, iba't ibang klaseng e-bikes. So kung ang requirement mo medyo mas malaki ito, pero 3 wheels lang siya, pero foot brake na tong isa. Wow. So ayan, ito yung 4 wheels nila. Ito yung mga naunang 4 wheels na nakikita nyo sa iba-ibang market Yes. So ayan, pero yung manibela niya parang hindi siya yung bilog. So meron din yata dito, mamaya pakita natin. Yung ayun, yung Prism na yung parang keso. Oy, keso pala. Yun po yung keso, no? Ayan, yung keso meron din para malaman natin yung pinagkaiba, no? Ayun, shoutout kay bago po yung kanyang e-bike. Ayan. So ayan, ito yung keso. Ayan. Nasubukan na po natin kung paano yung niya. So, ayan. Okay. Ayan. So, ito yung Prism Z1. Tama ba? Z1. So, ang nito, 3,000 motor hub. Tapos naka-lithium na siya. Wow. LiPo 4. LiPo 4. Lithium iron phosphate. So, digis po siya. So, pwede dyan yung 90 by 90. 10 yung ginagamit na pang Dio. Yung mga Dunlop, pwede yan. IRC. Ayan, yung mga may kulay. Siyempre nalikabukan lang po yan. Pero brand new po lahat yan. So, ang angas, parang Ducati Panigale ang itsura. Oh. Ayan. Ayan, nakakahon pa. Bagong bago. So, yun, may blue. Oh. So, yun. Yung battery niya, asa yung pwede natin buksan yung battery? Ayan. Yung battery niya ay removable. 30 amperes na life support. 30 amperes. Meron tayong breaker dito. Yung Prado. At yan, matatanggal mo siya. Pag gusto mong i-charge sa loob ng bahay. Or, Ayan. Pwede mong bitbitin sa loob ng bahay or sa office mo. Bitbitin mo kala lunchbox lang. So, tapos dito yung battery niya kasi instead sa ilalim, para ma-prevent natin ang basal. ayan. Pwede natin siya. Ayun. So, actually, pwede rin siya, nakita naman namin dito sa ilalim, pwede rin siyang ilagay para kung gusto mo mas malaki yung compartment dito sa upuan. So, pwede rin siya. So, ayun yung advantage din yan. Tapos, magaang syempre dahil lithium. Unlike dun sa Then, naka-TFT na panel na siya. Naka-TFT. Ayan, makikita sa display. S22 Ultra. Ayun, parang cellphone nga na malaki. Cellphone na lang Sa kilometer and speed nyo.
Odometer. Ito yung odometer, Battery yung mileage monitor. mo, battery meter o monitor. Then kung ilang volts voltage niya. Then ayan, bagong-bago. May Ayan. remotes din siya. Kamukha ng- Ayun, tama. So may 1, 2, 3 din siya kung gaano kabilis. Ayan. Ang kinaibahan naman na doon sa ibang brand, nakalimit siya to 100 kph para din sa safety natin. Wow. Ayan. So may limiter. Since naka-lithium siya, mas malakas talaga yung power delivery niya compared dun sa iba. So yung 0 to 100, mabilis niya ang kukunin yan. Ayun. So ayan. So, nakalimit lang siya to 100. 103 agad, oh. So sa mga man nagsisetup, kaya nilang itanggalin yung limiter niyan. Pero dahil nga sa mga compliance sa LTO, sa registration, or yung pagbitbit dito sa Pilipinas galing sa ibang bansa, yan yung mga requirement. So yun, ang dami pa dito. So yung mga gusto pong magmabilis, eto, actually nasubukan natin nakaraan to, pero papakita pa rin natin kung gaano kabilis to. So yun, handa na ba kayo? Ayan, okay? Ayan, so ito yung pinaka-battery na niya. Para ka lang may lunchbox. Pang malaking braso. So yun ang removable battery. Okay, cool. So yun guys, meron nagpa-testing sa atin ng Prism Z1 lithium powered. So LiPo 4. So ito yung lithium iron phosphate, no? So ito po ay digis na yung gulong. Ayan, kenda po yung nakakabit sa kanya. Naka-shocks na siya. Disc brake ang likod, disc brake din ang harap. Mas malaki po yung disc brake niya sa harapan. So mas malakas po yung preno dyan. So ito po ay napakagang, no? Tapos ang pogi ng mukha, oh. Prism ang kanyang pangalan. So kung titingnan niyo po siya, para siyang kagaya ng isa, no? So naka TFT na siya na panel. Kanina po nabanggit natin. Ito po yung naka-alloy na po siya, manibela. Then may 1, 2, 3 din pong power. Ayan. Then may atras po siya. May reverse, so hindi po yung mabigat na no. So ito po yung susi niya. Nakahiwalay po yung kanyang susi dun sa Kung gusto niyo lang ito, pwede rin po siya magamit ng ayun na po, gumana na po siya. Pwede na po niyong gamitin yan. So patayin niyo lang po siya, okay na po yan. Then pwede niyo po siyang i-alarm. So yung kanya pong pakita po natin ulit. Ayan, medyo madaling buksan. Bagong nilinis ng konti yung ilalim. So ayan po yung battery niya. Maghang na po siya, removable po siya. So ayan, mayroon din pong breaker. So buksan natin. Ayan, ayan po siya. So buksan natin yung ilaw. One pa po siya. Ayan, ganda, no? Tapos yung mugs niya, oh. Oh, diba? So testing natin ngayon. 66 volts, hindi siya full charge. One muna natin. Then check muna natin yung side mirror bago tayo tumesting. Dahil ito po ay medyo mabilis po siya. So observe nyo po yung ating speedometer. Ayan. Okay. Ayan, number 1 pa lang po yan. 61. Ayan, 62. Ayan, number 2 na po yan. And number 3. Kung mapapansin nyo po, naiwanan natin yung ibang motor. So pataas po ito, kaya medyo bumabagal siya ng konti. Ayan, paangat po siya. Pero tingnan nyo po yung power niya, no? Ayan, so ganun po siya ka-responsive, no? So yung manibela niya, sakto lang po sa para sa no? Parang pwede nyo siyang iwas-iwas, no? Ayan, so pag may tumatawid, syempre, pili tayo. Yes! So
Ayan. Nakita po natin yung power niya, no? Kaya niya po magsandaan. Siguro dahil, although yung lithium po kasi, kung ano yung power niya, yun na po yun eh. Kahit na mababa po yung ano niya. Ayan, balik po natin sa 2 para medyo ano. Kasi ganun din po yung speed natin. Ayan, no? Yung power. Maarangkada siya. So yan, medyo pag intersection, medyo babagal tayo. Ayan. Mabilis niya pong kunin yung ano. Ay, mahirap lang po dito kasi sobrang tahimik. Hindi naririnig kaya medyo mag-aalalay tayo maging defensive dapat. Ayan, 61 volts. So pahon po kasi dito eh. Pero kayang-kaya po. Hindi kayo mabibitin sa power nito. Lakas, tapos disc brake pa. Lakas din ng disc brake niya, hindi yung ano, hindi yung matagal huminto. O yan o, dumadamba yung ano. Ayan. Ayan. Singlet. 2 3. Tinatapakan ito. Ayan, 80. Naka-limiter nga po pala ng 100 to. Ayan. So, anto muna tayo ulit. Ayos oh. So, ayun, na-testing natin kanina dun sa may Saranay kung gaano kabilis kunin yung ano, yung alis niya. Ang napansin ko lang, medyo mababa siya dahil digis. So, pag bumangking ka or lumiko ka, ayan, medyo mababa yung center stand. So, kung tatanggalin yung center stand, okay lang din. Mas makakaliko. Grabe yung response nito. Kumbaga sana bola ka na magaang. Yan, gaang, ang gaang. Sarap gamitin. Ayan, naka TFT. Ayan, yung sa video lang po normal po yan ha, yung nagbi-blink. Pero sa actual hindi. Ayan, naka manibela. Ayan. So, yun guys. Yung ano lang dito, yung pako, maluwag siya, oo. Pero parang ang layo mo sa manibela, no? I mean, tama lang siya sa iba. Pero yung akin sa ano ko, parang nakataas masyado yung tuhod ko. So parang kung ikaw naka-short dito, yaha! Ito ang lakas ang diktik. Para ka naka ano dito, DU90 na tahimik. So naka-limiter ng 100. Kaya ayan. Ang hirap siyang ano ha, kontrolin ng ano, mabibigla kayo. Wow! So, one lang tayo. Yung one natin, lagpas pa sa takbo ng 3 ng ano, WSP. Ayan, agad niya. Madali lang din yung manibela niya, pasarap laruin. Pero pagka hindi sanay, nako po, delikado rin. Ayan. Medyo friendly yung ano niya, pindutan niya na to ha. Hindi yung toggle switch na ano. So yung class niya medyo high end, no? Class, baga. Huwag po gagawin itong ginagawa ko eh. Tamang chill lang po kasi ito eh. Hindi nagsisignal eh, no? So ingat po tayo sa mga intersection na gano'n. Medyo pag mabilis na, medyo para kang ano, nawawala sa linya. Malikot, mata kasi.
Yan. Husay ang husay. Yung braking system niya okay din, ganda, lakas. Yan, parang gusto tumesting sa akin ni Kuya Edmac. Yan ang makahabol sa akin. Yan, AC. Tapo natin. So ayan, dito na po tayo. Balik na natin. Okay, maraming salamat po. Sa mga gusto pong mag-inquire, PM nyo ako. Tuturo ko po sa inyo. Ayos!